Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat, Papa Dudut, at sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carlo, 39 years old, mula sa Alabang. At gusto ko lang mag-share ng kwento ng buhay ko, kung saan ay nakilala ko ang taong bumago ng pananaw ko sa salitang pag-ibig. I don't hate my life before. How could I? I have everything that I want. I have just been hired by the best company in town. I have my own car, my own condo unit, and different set of friends. Anytime, I can call them and be with them. Ano pa ba ang hahanapin ko? O siguro nga, may isa na kulang sa akin noon, love life. Though hindi ko naman talaga pinagkakaabalahang hanapin. Mas gusto ko na magstay na lamang sa bahay at magbasa ng libro kesa makipag-date o magpakalasing sa labas. People kept telling me that I'm boring and I just laugh at them until I saw her. Tandang-tanda ko pa ang gabing yon, Papa Dudut. Papunta na ako sa birthday ng kasamahan ko sa trabaho nang sumakay ang isang babae sa loob ng elevator. And it didn't take me long to realize that she was crying. I didn't actually see her face at first. Pero dahil salamin ang loob ng elevator, ay nagkaroon na ako ng pagkakataon na pagmasdan siya. For how she was dressed up, black, backless, sexy dress. And from where she came from, siguradong galing ito sa isang date. Pero napatanong ako sa sarili ko, paano nagawang paiyakin ng isang lalaki ang ganitong tipo ng babae? And if I were her date, I'll do everything to make her night perfect. Hindi ko sinasadyang mainis habang nakatitig sa refleksyon ng umiiyak na babae. Napaiwas na lamang ako nang makita ko ang matalas nitong tingin sa akin. Nang makarating kami sa ground floor, ay tumakbo na rin yon papalabas. Habang dumiretso naman muna ako sa reception para mag-iwan doon ng note. Then I went immediately to the parking lot. Pero hindi pa man ako nakakalapit sa kotse, ay muli kong nakita ang babae. Nakayupyup ito sa sulok, malapit sa parking lot, at still crying that time. Hindi ko napigilan ang sarili ko na huwag itong lapitan. Are you okay, miss? Tanong ko sa kanya. Pero hindi man lang niya ako pinansin. Miss, ulit ko, sabay abot dito ng isang panyo. Bahagya itong inangat ang ulo para tumingin sa akin. Ano? Galit nitong tanong. Ni hindi rin ito tiningnan ang inabot kong panyo. Kaya mas minabuti kong na lamang iwan yon. Pero nakakailang hakbang pa lamang ako ay narinig kong muli ang pagsinghot nito. Gusto ko sanang hayaan na lamang siya, pero I couldn't move my feet to walk away. Muli ko itong nilapitan. Miss, okay ka lang ba? Muli naman itong tumingin sa akin. Mukha ba akong okay? Mukha ba akong okay? Pagalit na tanong niya. Nagbingi-bingihan na lamang ako sa katarayan nito. Muli kong inilabas ang panyo ko sa bulsa at umupo sa tabi nito. Here, abot kong muli sa panyo. Sa oras na yon, ay kinuha na niya ang panyo mula sa kamay ko. Do you need something? Tanong ko. Pero umiling na lamang siya habang gamit ang panyo ko sa pagpunas ng luha niya sa mukha. Are you sure? Tanong ko pa. Wala nga, di ba? Galit pa rin ang tono ng pananalita niya. Bahagya akong tumango. Pikit mata na tumayo at naglakad palayo dito. Pero bago pa man ako makasakay ng kotse, ay narinig ko ang boses nito. Pigtal sa akin. Kaagad ko na itong nilingon. Yes? Tanong ko. Can you take me somewhere else?
Halos malaglag ang pangako sa lupa dahil sa tanong nito. Where do you want to go? Tanong ko. Anywhere you want, sagot nito. That time, her voice was calm and pleasing. Patok pa ito dahil sa paghigbi. Without thinking twice, I nodded my head. Ayoko nang pumunta sa party. At least that time, I have a reason not to go. Pinagbuksan ko ito ng pinto ng kotse. Tumayo naman ito agad para pumasok sa loob. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Please, dalhin mo ako kahit saan mo gusto. Kahit saan, basta malayo dito. Seryoso ang sagot nito habang nakatitig sa akin. Ang daming lugar ang naglalaro sa isipan ko. But I forced myself to come back into my senses at kumuha ng malalim na hininga. Then I started to drive. Hindi ko naman mapigilan ang sarili ko na huwag itong titigan sa front mirror. Nakakapanghina talaga ang kagandahan nito. Hindi mo naman gustong mamatay tayo, di ba? Tanong niya. No? Bakit mo na itanong? Gulat kong tanong. Then stop looking at me para makapag-focus ka sa pagdadrive mo. Taas kilay nitong sabi. Napahawak na lamang ako sa batok. Okay. I'm sorry. Ano bang nangyari sa'yo kanina? Pag-uusisa ko pa. Please, huwag ka na lang munang magtanong. Muli na lamang akong tumango, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon ay nabudol ata ako na parabang na-hypnotize niya ako ng literal. I was already late. And without any idea where to go, I just drove and drove. Maya-maya ay napansin ko na nakatulog na rin siya sa kotse. Hinaan ko naman ang aircon nang mapansin ko ang pagyakap nito sa sarili dahil sa lamig. I also stopped my car for a second to cover her with my jacket. And I drove again hanggang sa Tagaytay. Ipinagmaneho ko ang hindi ko kilalang babae mula sa Makati hanggang sa Tagaytay. Oh yes, nabudol na talaga ako ng oras na yon. Pero nang makarating kami doon, ay mahimbing na itong natutulog. So I decided to just let her sleep. At least I had a chance to admire her while she was sleeping peacefully habang bukas ang bintana at asok ang malamig na hangin sa loob ng kotse. Hindi ko na namalayan na nakatulog na rin pala ako habang nakatitig dito. Nang imulat ko ang mga mata ko ay nakita ko na lamang ang babae na nakatayo sa labas ng sasakyan watching the sun rising over the Taal Lake. Suot na rin ito ang jacket na ipinangtakip ko dito kagabi. Lumabas naman agad ako para lapitan ito. And there I saw her smile for the very first time. Thank you, nakangiting sabi nito sa akin. Saglit akong napatulala dahil mas maganda siya sa pagkakangiti niya. Wala yun? Okay ka na ba? I asked. Tumango naman ito sa akin. Do you mind if I ask your name? Tanong ko. Mila, nakangiting tugon niya. Ngumiti ako, sabay abot ng kamay dito. Carlo, pakilala ko sa sarili ko. Sorry rin kagabi kung it's okay. Naintindihan ko. Gusto mong mag-breakfast? Tanong ko na pumutol sa nais niyang sabihin. Tanging tango lamang ang sinagot nito sa akin. Dinala ko siya sa isang coffee shop at doon kami nag-breakfast. Hindi ko na siya masyadong tinanong kasi baka mainis na siya sa akin. Hinayaan ko na lamang na maging tahimik ang breakfast namin. Wala na rin kaming napag-usapan pa sa biyahe since she asked me not to ask anything about last night. Dito na lang ako, sabi niya nang makarating kami sa tapat ng isang bahay. Salamat ulit Carlo, wika niya. Wala yun, nag-enjoy naman ako nakasama ka, nakangiting tugon ko. Carlo, usal niya habang nakatitig sa akin. Napalunok ako ng laway habang nakatingin din sa kanya.
Ha? Tanong ko. Yung pinto, nakalok pa. Wika niya. Ay, sorry. Natataranta kong sabi sa pagpindot ng lock. Natawa muli si Mila sa katuluyan. Nang lumabas ng kotse, Papa Dudut. God knows how I wish to be with her for a little longer that time. Pero natameme na lamang ako ni hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na itanong kahit number man lang nito. Pinanood ko lamang siya na maglakad papalayo. Wala akong nagawa kundi ang tapikin ng manibela ng sasakyan sa inis na nararamdaman ko. Pero nang iangat ko ang ulo ko ay laking gulat ko nang makita ko siyang napalapit muli sa akin. Sa oras na yon ay alam kong pagkakataon ko na gumawa ng move. Kaya lumabas agad ako ng sasakyan para salubungin siya. Mila, can I have your number? Tanong ko. Kain tayo sa labas minsan. Treat ko na. Man? Tanong naman niya. Sure, sabay sabi namin. Kasunod ang malakas na pagtawa naming dalawa. Binigay niya ang number niya noon. At bago kami magkahiwalay, ay hinawakan niya ang kamay ko bago siyang muling nagpasalamat. Nakasunod na lamang ang tingin ko sa papalayong si Mila habang may ngiti na sa mga labi ko. Noon lamang ulit ako kinabahan o kinilig ng ganon kalakas. Hindi ko alam pero parang na love at first sight ako. Sa babaeng hindi ko naman gaanong kilala, hindi pala. Parang na love at first sight na talaga ako sa kanya. Naalala ko pa kung paano ko siya titigan habang natutulog siya sa loob ng kotse ko. Gusto ko na talagang hawakan ang pisngi niya noon. Kaya lang, baka pisngi ko naman ang malakas niyang masampal. Kaya naman, pinigilan ko na lang talaga ang sarili ko. At nakontento ako sa pagtitig sa kanya. Sa mukha niya na parang kahit kailan ay hindi ko pagsasawaan. Ilang araw pang lumipas bago ako naglakas ng loob na i-text siya, Papa Dudut. Nag-reply naman siya sa akin pero tipid na mga sagot niya. Mas makwento siya kapag magkatawagan kaming dalawa. Naalala ko noong unang beses na tinawagan ko siya. Nauutal pa ako. Kasi hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Kung paano ako magsisimula ng conversation naming dalawa. Hanggang sa naramdaman ko na komportable na siyang kausap ako. Kaya niyaya ko siyang kumain sa labas. Agad naman siyang pumayag, Papa Dudut. At sinabi niya na treat naman daw niya. Pumayag ako kasi baka magbago pa ang isipan niya at hindi na makipag-date sa akin. Yes, Papa Dudut. Para sa akin, date na po ang pagkikita namin. Yon ni Mila. Pagkatapos ng trabaho ko, ay excited akong pumunta sa bahay ni Mila. Pinark ko ang kotse sa malapit sa kanila at bumaba na ako para kumatok doon. Pansin ko agad ang tinginan sa akin ng mga tao mula doon. Parang sinusuyod nila ng tingin. Ang itsura ko mula ulo hanggang sa paa. Medyo maliit lang ang lugar ni Mila at nahirapan pa ako na hanapan ng maayos na parking ang sasakyan ko. Pero ayos lang kasi excited na akong makasama ulit siya. At nang lumabas siya mula sa maliit nilang bahay ay hindi nagbago ang kilig na nararamdaman ko kahit nakasuot lamang siya ng pantalon at t-shirt noon. Sobrang ganda niya pa rin sa paningin ko. Pumunta kami sa isang restaurant na hindi malayo sa bahay ni Mila, Papa Dudut. She ordered pasta and I ordered steak. Sa mga oras na yon ay mabilis din ang tibok ng puso ko talaga. Okay ka lang? Natatawang tanong nito sa akin. Siguro'y napansin nito ang pawis ko na ayaw umampat noon sa noo. Kahit na malamig naman sa loob ng restaurant. Yes, tumatango kong sagot. Nagsimula na ang aming kwentuhan. Pero tungkol sa akin ang madalas. Dahil iniiwasan niyang sagutin.
ang mga pag-uusisa ko. Umorder din ako ng dessert na ice cream para sa aming dalawa. Bukod sa salad na nabanggit niya ang paborito niya. Sa huli, ako ang nagbayad ng mga kinain namin. At sinabi ko sa kanya na ako naman ang nagyaya. Bumawi na lang siya sa next date namin. Natawa siya nang marinig ang salitang date mula sa akin. At naramdaman ko naman ang pamumula ng pisngi ko. Pagkatapos naming mag-dinner ay niyaya ko siya na magstay muna kami sa park na madadaanan namin. Mabuti na lang din at may mga puno doon kaya presko ang hangin. So, paano nangyari na wala ka pang nakaka-date? Quote, tanong nito matapos naming umupo sa ilalim ng puno. Nabanggit ko kasi na wala pa akong nakaka-date ng mga panahon na yon. I don't know. Siguro hindi ko lang talaga priority. Ayoko kasing sayangin ang ibinigay na scholarship sa akin noon. Tugon ko. Scholar ka? Manghang tanong nito. Yes, I was. Tapos ngayon ay nagtatrabaho na ako sa company na nagbigay sa akin ng scholarship. Pagmamalaki ko pa rin dito. Nakita ko ang ngiti sa mukha niya. Ang galing naman. Sigurado na proud ang parents mo sa'yo. Wika niya. Thank you. And yes, they are. Ikaw? Tanong ko. Ako, nahinto ako sa pag-aaral. Nang mamatay ang mama ko. Tugon niya. I'm sorry. Agad na sabi ko. Bahagya lang siyang ngumiti sa akin, Papa Dudut. Ang kasama mo ngayon? Pag-uusisa ko pa. No! Hindi ko siya nakilala kahit minsan. Pero kasama ko yung mga nakababata kong kapatid. Panganay kasi ako, tugon niya. Naisip ko noon na hindi niya kailangan pang ikwento sa akin ang lahat. I can't imagine what obligations she has as the oldest. It must have been tough for you, komento ko. Medyo, pero kinakaya ko para sa kanila. Mahal ko ang mga kapatid ko and I'll do anything for them, nakangiting sabi niya sa akin. Pagkatapos ng araw na yon, ay naging malapit na kami sa isa't isa, Papa Dudut. Mas gumaan na ang pakiramdam ko sa kanya. At alam ko na, mas naging komportable siya sa akin. Marami na siyang nakwento tungkol sa sarili niya. At ganun din ako sa kanya. Napakaraming bagay ang na-share namin sa isa't isa. Kaya naman, sa paglipas ng panahon ay ramdam ko na mas lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Hanggang isang araw, first communion ng isang kapatid niya. Niyaya niya ako na samahan siya. Nagpunta ako ng simbahan at nagtaka ako nang abutan ko siya na nasa labas pa. Bakit ka nasa labas? Tanong ko. At nahalata ko naman ang pagkagulat sa mukha niya. Wala lang, tipid na sagot niya bago niya sinilip ang mga kapatid sa loob ng simbahan. Tara, yaya ko, pero umiling siya. Bagay na pinagtakahan ko kahit may idea na ako kung bakit. May tampo ka ba sa kanya? Tanong ko habang turo ng tingin sa altar. Nakayuko lamang itong umiling sa akin. At may lungkot sa mga mata niya. Alam mo ba, ang sabi sa akin noon ni nanay, si God lang daw ang nakakaintindi sa ating lahat. Siya lang ang nakakaintindi sa mga desisyon natin, kahit pa hindi na yon maganda sa mata ng marami. At pag dumating daw yung panahon na nalaman natin na nagkamali tayo at pagsisihan yon, alam mo ba, napatawad na raw niya tayo bago pa man natin yon hingin sa kanya. Wika ko. Muling umiling si Mila. Hindi yun ganong kadali, Carlo. Wika niya. Why don't you try have faith in him? Trust me. Sigurado ako na hindi ka masusunog sa loob. Biro ko pa sa kanya. Sabay abot ng kamay ko. Let's go. I'm sure
Gusto ka ring makasama ng mga kapatid mo sa loob. Yaya ko habang nakalahad pa rin ang kamay ko sa kanya. Nakita ko ang malalim na paghugot ng hininga niya bago niya hinawakan ang kamay ko. Kahit kita ko ang kaba sa mga mata niya, pinilit pa rin ito na bigyan ako ng ngiti. Sabay kaming pumasok sa loob at tumabi sa kinaroroonan ng mga kapatid nito. Tahimik lang si Mila sa buong misa at pagkatapos noon ay kumain kami sa isang Chinese restaurant at dinala ko sila sa Luneta. Umupo kami sa may damo at hinayaan ng mga kapatid niya na maglaro doon. Ginamit na rin ni Bong na kapatid ni Mila. Ang regalo ko dito na bola, hindi rin maalis ang ngiti sa labi ko habang pinapanood ng mga ito. Only child lang ako, kaya uhaw ako sa mga ganitong klase ng bagay. Sino may gusto ng ice cream? Pasigaw kong tanong sa mga ito. Ako, Kuya Carlo, sagot nilang lahat. How about you, miss? Baling ko kay Mila. Nakangiti siyang tumango sa akin. Samahan na rin kita, sabi pa nito. Ngumiti rin ako, saka inabot ang kamay nito para tulungang tumayo. Kahit malayo ay tanaw namin ang mga kapatid niya mula sa sorbetero na nagtitinda sa gilid ng kalsada. Habang naghihintay kami sa ice cream namin, ay nagpasalamat si Mila sa akin. Sinabi ko na masaya ako kahit papaano. Napagaan ko ang loob niya. Pagkalipas kasi ng mahabang panahon, ngayon lang ulit siya nakatungtong ng simbahan. Nakaramdam ako ng awa at pagkalito nang sabihin niya na akala niya ay masusunog na siya nang pumasok siya sa loob kanina. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap, Papa Dudut, nang may lumapit sa kanya na isang lalaki. Hinawakan pa siya sa braso at sinabi na magkita raw sila kinabukasan. Napakayabang ng itsura ng lalaki, kaya hindi ko talaga nagustuhan kung paano niya kausapin si Mila. Pinakilala naman ako ni Mila bilang kaibigan kay Miguel na yon. Hanggang sa umalis na nga ito. Napakahirap pala ng ganong klase ng setup, Papa Dudut. Palagi kong nakikita ang mga lalaki na halos mabali ang liig sa tuwing dadaan si Mila sa harapan nila. And seriously, I always consider them as a threat. Pero iba pala yung ganoon na may lumapit sa kanya at humawak pa sa braso niya. Tahimik lamang ako na sumunod sa kanya at tahimik ko ring ibinigay ang hawak kong ice cream sa mga kapatid nito. Poknat, huwag kang kumain ng damo, sigaw ni Mila nang lapitan ng bunso nilang kapatid. And I grabbed that opportunity. Hindi na ako nag-isip pa. I just asked her everything that was on my mind at that time. Boyfriend mo ba siya? Tanong ko. Pero agad siyang umiling. Ex? Tanong ko pa. Hindi rin, tugon niya. Siya ba ang dahilan? Kaya ka umiiyak nung nakita kita? Pag-uusisa ko pa. No, hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag na nating pag-usapan yon? Wika niya. But I want to know kung sino siya sa buhay mo, Mila. Ang sabi ko. Bakit pa? Tanong niya. Dahil ayaw ko na maging kaibigan ka lang. Since the first time I saw you on that elevator, you've been driving me crazy. I get anxious when I can't see you, and I get nervous every time you're around. I like you, Mila, more than just friends. So please, sabihin mo sa akin kung may ibang lalaki dyan sa puso mo. Walang preno kung sabi. Nakita ko naman ang pamumula ng pisngi nito. Napasimangot na lamang ako. Ngumiti lamang siya sa akin. Sa dami ng sinabi ko, ngiti lang ang isasagot niya. Wala ka bang sasabihin? Inis na ako. Walang iba. Mata sa mata na sagot nito, Papa Dudut. Nakahinga ko ng maluwag.
Pero hindi ko pinakita kung gaano ako natutuwa sa narinig kong sinabi niya. Good, tibid ko pang sabi. So pwede akong manligaw? I firmly asked her. Muli lang siyang umiti sa akin. Bakit? Hindi ka pa ba nanliligaw ngayon? Sagot nito, sabay kagat ng labi niya. Para pigilan ang tawa, Papa Dudut. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa ni Mila. Lalo na at formal ko na siyang nililigawan. Madalas na dumadalaw ako sa bahay nila. Tapos lumalabas kami kasama ng mga kapatid niya. Naging close na rin kasi ako sa kanila. Kaya palagi ko silang nakakausap. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kapatid niyang si Lisa. Ito yung sumunod sa kanya na madalas na nagbabantay sa mga kapatid niya kapag nasa trabaho si Mila. Sinabi niya na hindi niya makontak si Mila at inaapoy ng lagnat ang bunso nilang si Bong. Sinabi ko na pupuntahan ko sila sa bahay nila. Agad akong nagbihis at pumunta sa bahay nila. Sinubukan ko ring tawagan si Mila pero nakarating na ako sa kanila. Pero hindi pa rin siya makontak. Pagkarating ko sa kanila ay nagmamadali akong pinuntahan si Bong. At nang mahawakan ko ay inaapoy nga ito ng lagnat. Kaagad ko siyang binuhat at dinala sa kotse. Sa oras na yon ay aabutin kami ng sobrang tagal sa traffic kung sa ospital ko pa siya dadalhin. Kaya pumunta na lamang kami sa pinakamalapit na klinik. Mabuti na lang at viral flu lang raw ang lagnat nito. Kaya pinauwi na rin agad kami ng doktor. Pagkatapos noon, kailangan pa ring subaybayan kung babalik pa o humuhupa na ang lagnat nito. Nang makatulog ang mga bata ay hindi ko na rin namalayan na nakaidlip na rin pala ako sa may sala ng bahay nila Mila. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko ang pagdampi ng palad sa pisngi ko. Mila! Nagulat ako nang makita siyang umiiyak. Agad siyang tumayo at lumayo sa akin. Okay ka lang ba? Tanong ko. Sorry kung nagising kita. Tumango naman ito sa akin. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak kung tungkol kay Bong? Okay na siya. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Ang sabi ko habang pinupunasan ang pisngi nito. Tumango lamang siya sa akin at nagpasalamat. Thank you, Carlo. Pasensya ka na kung naabala ka pa ng mga kapatid ko. Umiiyak pa rin ito. Mila, mahal kita. At alam mo yan, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Higit sa lahat, napamahal na rin ako sa kanila, sa mga kapatid mo. Kaya mas magtatampo ako kung hindi ako ang una na nilapitan ni Lisa. Biro ko para maibsan ang pag-aalala nito. Natawa naman ito ng bahagya habang punas pa rin ang luha sa kanyang mga mata, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay sinagot na rin ako ni Mila. Pero sa mga oras na yon ay alam ko na maraming bagay pa ang hindi ko alam tungkol sa kanya. Gusto ko pa siyang mas makilala dahil ramdam ko na meron pa siyang tinatago sa akin. May mga bagay siya na hindi masabi sa akin. At sa umpisa pa lamang ay seryoso na ako sa kanya. Lalo pa nga nang sagutin niya ako sa panliligaw ko. Kaya naman, mas gusto ko na makilala namin ang isa't isa, Papa Dudut. Dumating ang araw na inamin sa akin ni Mila na nagtatrabaho siya sa isang malaswang lugar bilang isang bayarang babae. Nang makita ko siya noon sa elevator na umiiyak, kagagaling lamang daw niya sa trabaho at masyado siyang nabastos ng customer niya kaya hindi niya napigilang maiyak at mag-walk out noon. Mabuti na lang daw at hindi na siya sinundan pa nito. At sa totoo lang ay nahirapan ako na tanggapin
noong una dahil hindi ko alam kung paano ko mamahalin ang isang babae na marami ng lalaking pinagdaanan. Sa huli, nanaig pa rin ang una kong naramdaman nang makita ko siya sa elevator. Yung pakiramdam na sa tingin ko ay kailangan niya ng isang lalaking mag-aalaga sa kanya. Naramdaman ko ay kailangan niya ako sa buhay niya, Papa Dudut. Kaya naman, hindi ko siya iniwan at tinanggap ko ang lahat ng nakaraan niya. Tinulungan ko rin siya na makahanap ng mas maayos na trabaho pero dumaan siya sa tamang proseso. Nag-apply siya bilang staff sa isang kumpanya. Nakakilala ko ang manager. Nag-training siya at unti-unting tumaas ang kanyang posisyon. Ganon pala yon, Papa Dudut, ang pag-ibig. Kahit na imposible minsan ay nagagawang posible. Kagaya na lamang ng inakala kong hindi ko matatanggap ang nakaraan ni Mila. Pero sa huli, mas minahal ko pa rin siya. Sana kahit papaano ay may aral na maiwan. Ang sulat ko na ito sa gabing ito, Papa Dudut. Aral na huwag nating husgahan ang mga taong may mapait na pinagdaanan sa buhay dahil sila yung walang choice kung hindi sumugal para sa mga taong mahal nila. Hanggang dito na lamang po. Yours truly, Carlo.